treasure box? Isang salita ako, Mamo. Sabi ko naman sa inyo, hukayin ko yun. Totoo ang chismis, Mamo. Mayroon talagang binuo na kayamanan doon. Huwag niyo sasabihin yan sa kapitbahay, ha? Inayos niyo ba yung pinaghukayan niyo? Ako pa ba? Yayaman na tayong mga anak. Hindi na natin aantayin yung ate niyo na mamaynila daw para makapagtrabaho pero wala nang umalis, hindi na nagparamdam. Anong akala niya? Aasa tayo sa sahod niya? Magiging palamunin tayo sa kanya? Huwag siyang umasa sa atin kapag nakita niyang mayaman na tayo. Tsaka kahit kailan, hindi na natin siya tatanggapin dito sa pamilyang to. Kung itinakwil niya tayo bilang kapamilya, takwil din natin siya bilang kapatid. Kalimutan niyo na yung makasarili niyong kapatid. Ang isipin niyo na lang ngayon, kung saan tayo titira. Ako, Ma, pangarap ko talagang tumira doon sa The Billionaires Village. Alam niyo, Pwede? Balak ko na mag-resign sa call center. Tapos magtayo ng sariling mall. Mall? Pwede. Anong gusto niyong sakyan? Siguro, Land Cruiser? Mas mahal pa dun. What if tig-isa tayo? Tapos tig-isa tayo ng driver, no? Lang. Ito. Sa'yo na lahat to. Sige na, pagawa ka na ng bahay, huwag ka na magtrabaho. Ano na mga anak? Buksan na natin yung treasure box. Tara. Oops. Promise niyo muna. Kapag nabuksan na natin to at yumaman tayo, parang magbabago sa atin, ha? Ang lalaki ang ulo, walang mang-iiwan. Promise? Promise. Buksan na natin. Sige na. Buksan mo na. 3. Miss, tulong. May babaeng nagpapanggap na kamag-anak ko. Gusto niya akong ikulong ulit sa bahay nila, Miss. May nunal siya sa mukha. Please, tulungan mo ako. Huwag mo ko ibibigay sa kanya. Please. Halika. Nay. Oh, anak. Check this. Wala na nga tayong makain. Nagtalakot pa ng bisita. Kailangan niya kasi ng tulong, Nay. Hinahabol daw kasi siya nang hindi niya kilala, eh. Eh, di ba sabi niyo dati, kahit na mahirap tayo, dapat tumutulong pa rin tayo sa mga nangangailangan. Hello, Iha. Kumain ka na ba? Taga saan ka? Miss, nakita mo pa tong taong to? Kahapon pa kasi siya nawawala, eh. Hindi. Sige, pag nakita mo, magsabi ka lang, ha. Magbibigay ako ng 10,000 na pabuya. 10,000, anak? Yun kasi yung sabi niya, 10,000. Tsaka ito pala, nagbigay siya ng phone number niya at kontakin ko daw siya kapag nakita ko si Lola. Yan ang balak natin kay Lola. Ang laki na ng 10,000. May sigurado ka ba na nakita mo itong taong to? Parang ang taas na ng inakyat natin. Bundok na pala to. Dito kasi yung bahay namin, eh. Dito namin kinupkup yung babaeng yan.
Hindi ko siya kilala eh. Matagal niya na akong bihag dun sa bahay niya. Tapos sabi niya mag-anak ko daw siya. Nakakatakot. Pakiramdam ko kasi sasaktan niya ako eh. Pakiramdam ko papatayin niya ako. Sige. Papahamak pa ba natin yung tao para lang sa sarili nating kapakanan? Miss, pasensya ka na ha. Parang hindi yan yung babaeng hinahanap mo eh. Ha? Ito! Uy! Uy! Ako! Yola, iha. Sigurado ka bang dito na ang bahay mo? Oho. Para nga tayong nasa palabas na eh. Yung ganito yung happy ending. Sana nga ikasangkapanin ka pa ng may kapal. Teka, ba't parang may patay sa kanila? Ayun, may karatula pala doon, no? Nakpakit. 492 po lahat, ma'am. I received 500 po. Here's your 8 pesos change po. Thank you. Thank you po. Pang ilang buwan na to, nakukulangan ka lagi ng 500 pesos. Aya, ano pong nangyayari sa'yo? Maulit pa to next month. Sisisantin talaga kita. Magkano po lahat, miss? 501. Maulit pa to next month. Sisisantin talaga kita. I receive exact amount, 501. Thank you. Kulang na naman ang 500 pesos, Aya. Ma'am, pasensya na ho kayo. Baka nagkamali lang po ako ng bilang. Ninanakawan mo ba kami? Pang ilang taon mo na dito sa convenience store namin, ngayon mo pa kami nanakawan? At sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Ayusin mo ha. Kung ayaw mong next month, wala ka ng trabaho. Kung ayaw mong next month, wala ka ng trabaho. Ninanakawan mo ba kami? I received 500. Here's your change po. Thank you. Miss, thank you. Aya, ma'am, pasensya na po kayo. Sasabihin ko na po ang totoo kung bakit laging kulang ng 500 yung... Alam ko na, Aya. Pinareview ko yung mga CCTV at doon ko nalaman lahat ng bumabagabag sa isip ko. Ma'am, sorry ho. Sorry, ma'am. Don't worry. Hindi ka na makukulangan pa ng 500 pesos dahil inaksyon na namin yung pulubi. Po? Ano po ginawa niyo sa pulubi? Bakit di mo tingnan sa labas? 64. Welcome home, Faith! 128. Babe, salamat sa pagpapatuloy sa kapatid ko, ha? Babe, no worries. Habang wala pa siyang trabaho dito sa Maynila, sagot ko muna siya. Salamat po, ate and kuya. 2048. Propose? Ikaw? 1. Oo. Wala namang masama kung babae yung mag-propose, di ba? Eh, kakaisang taon siya pa lang, ah. Di na kami bumabata, Faith. Parang masama ng loob mo. Okay lang sa akin. So ano, matutulungan mo ba ako mamaya? Susurprise natin ang kuya mo. Pasensya ka na, ate, ha? Pero sure talaga ako na dito ko talaga nilagay yung singsing. Eh, sayang naman yung singsing. Isang buwang sahod ko din yung halaga nun, eh. Sige, hayaan mo na. Makasign na rin yun na wag muna akong mag-propose. Bumili ka ng bagong singsing? Oo. Hulugan to sa credit card ng kaibigan ko. Sabi nga nila, di ba, kung gusto, maraming paraan.
kailan ka po bang propose kay kuya? Mamayang gabi, agad-agad. Tulungan mo ko ha. Surprise tayo. Nandiyan na yung kuya mo. Nandiyan mo na yung ilaw tsaka yung banner ha. Dito na, hawak ko na. Okay. 1, 2, 3, go! Will you, May? Si Faith! Tumawag ka ng ambulansya, babe. Idadalhin natin siya sa ospital. Faith! Faith! Andiyan na siya. Will you marry me? Ate. Sorry ate, nagpabili kasi ako ng cellphone sa kanya eh. Kailangan ko kasi ng phone para dun sa ina-applyan ko. Sorry. Maliligo na ako. Sige, okay lang, okay lang. Ang laki na nitong motel mo, ah. Mahirap din magpalakad ng motel, ah. Siya nga pala, ba't ka pala napadalaw dito? May problema kasi ako eh. Pakiramdam ko tumututol yung kapatid ng jowa ko na mag-propose ako sa kuya niya. Alam mo, walang karapatan yung kapatid niya na tumutol sa inyong dalawa ni Jerome. Gusto mo tulungan kita? Wala naman akong gagawin mamayang gabi. Bes, andyan na sila. Kasama niya yung kapatid niya. Kaya tignan mo, takot talaga sa akin. Babe, will you marry me? Teka, yan ang sinasabi mong jowa mo? Tsaka yung kapatid niya? Oo, bakit? Kaya pala tumututol. Anong ibig mo sabihin, Tess? Okay na ba to? Bunso, okay na yan. Matutuwa siya nito. Na yung panganay niyo, in love na naman ulit. Hayaan mo na na 2 years din yung nag-move on doon sa last girlfriend niya na sinaktan siya ng sobra. Kailan ba namin mamimit yung babae na yan? Oo nga, anak. Maganda ba yan? Sexy? Maputi? Mahaba ang buhok? Kuya, ang ganda-ganda ng ex-girlfriend mo, ah. Kapag yan mukhang ewan ko na lang. Napapadalas ang pag-alis-alis, ah. Girlfriend mo na? Jowa ko na, boy. Natutuwa ako sa'yo. Congrats. Kailan pa namin mamimit yung babae na yan? Ay, malilate na ako. Kailangan ko nang Pustahan tayo, Nay. Third party yan si Kuya. Ilang buwan nang nakalipas, hindi pa rin niya naipapakilala yung babae. Third party agad. Alam mo, baka nahihiya lang yung kuya mo, tsaka nag-a-adjust pa yan. Bumibelo pa bago pa ipakilala sa atin. Ganun talaga yung mga lalaki. Hindi naman ganun si kuya eh. Kilalang kilala ko yan. O baka may pamilya yung sinasamahan niya. Tsaka kahit sino namang mahalin niya, maganda man o pangit, tatanggapin ko eh. Mukhang wala na kayong jowa mo, kuya. Hindi ka na gaanong lumalabas-labas. Nasa Manila siya nung mga nakarang araw, pero babalik din naman siya dito bukas. Ano pang pangalan niya? Yung pag-aaral mo, kumusta na? Araw-araw akong pumapasok, tsaka dean's list pa rin naman ako. Kilala ba namin yung babae? May pamilya ba siya? Kumain na tayo. Mukhang masarap yung niluluto ni nanay. Kuya, ba't mo ba tinatago sa amin? Ilang buwan na yung nakalipas, di pangalan, hindi namin alam. Anong kaguluhan to? Ay, kuya, ba't ka nanginginig? Nak, okay ka lang ba? Tinatago nga ata to si kuya. Pawis na pawis eh. Hindi mo naman first time magpakilala ng babae ah. Ba't ka parang kinakabahan ng ganyan? Tsaka anong oras ba darating yung babae? Ito, nag-dress na siya. Sandali lang, sunduin ko lang po ha. Ma? Bunso? Siya yung jowa ko. Siya si